Sa mga pasilyo ng San Isidro High School, abala ang mga kabataan tulad nina Diego, Carla, Mira at Jake sa kanilang buhay bata. Si Diego ang joker ng grupo. Lagi siyang may mga patawa na minsang nakakainis pero nagpapasaya din. Si Carla naman ay tahimik at masipag. Mas gusto niyang magbasa sa sulok ng aklatan kaysa makipagsabayan sa ingay ng mga kaklase. Si Mira, ang matibay na tagapagtanggol ng mga kaibigan, ay may pusong ginto at laging handang makipaglaban para sa mga mahihina. At si Jake, ang charming na pasaway, puno ng kalokohan ng kanyang isipan na kadalasang nagdadala sa kanila sa alanganin. Isang gabi, habang ang araw ay naglalaho sa likod ng mga bundok, may nangyaring hindi inaasahan sa paaralan. Ang guro nila sa agham na palaging may kakaibang ugali ay nagpakilala ng isang nakakatakot na proyekto, isang virus na ayon sa kanya ay makakapagpigil sa pang-aapi. Mapapabuti nito ang lahat, sigaw niya na para bang sobrang excited, pero hindi nila alam na ang experiment na ito ay magiging simula ng isang bangungot. Ang virus ay kumalat ng mabilis. Ginawang zombie ang mga kaklase nila. Ang dating tawanan ay napalitan ng mga sigaw ng takot at pangamba. Dahil sa nangyari, nagbuo ng maliit na grupo ang mga nakaligtas. Si Diego, kahit nakakatakot ang sitwasyon, ay tinangkang maging leader at sa kabila ng takot ay sinubukan niyang ipakita ang tapang. Si Carla, na dati tahimik, ay umusbong. Ang kaalaman at determinasyon niya ay nagbigay ng liwanag at pag-asa sa grupo. Si Mira, na palaging handang ipagtanggol ang kanyang mga kaibigan, ay nag-organisa at nagbigay ng lakas sa kanilang grupo, habang si Jake ay naghatid ng kaunting aliw sa gitna ng takot. Kahit na madalas ay nagiging weird ang mga biro niya at hindi naaabot ang tamang timing. Mabilis na nag-iiba ang mga araw at gabi habang sila ay naglalakad sa pasilyo ng paaralan na puno ng mga bakas ng dating masayang buhay. Ang mga larawan ng mga kaklase na nangumingiti at nag-enjoy ay naging alaala na lang na nabubura sa takot at lumanas ng mga matang walang saysay. Ang paghanap ng pagkain ay naging isang labanan, hindi lamang laban sa mga patay, kundi pati na rin sa mga tao na nagbago at naging mga halimaw. Ang grupo ni Diego at Jake ay madalas na humaharap kay Victor, ang pinakapangit na bully na nakaiwas sa buong pagbabago, pero naging mas mapanganib siya. Isang halimaw na tila bumabadya sa kanila nang walang awa pagkasubok sa kanilang tapang. Kadalasan, ang mga paghanap ng pagkain ay nagiging laban kung saan ang mga dating magkaibigan ay nag-aaway. Ang mga pagkatalo ay nagiging dahilan ng pagputol ng kanilang mga koneksyon at ang dating samahan ay unti-unting nagiging mas masalimuot at puno ng takot. Ang lungsod sa labas ng kanilang paaralan ay naging parang disyerto kung saan ang mga tao ay nagiging mga hayop sa pakikisalamuha. Walang mga batas o kaayusan, ang kaligtasan ang taning layunin at ang sabi-sabi ng kanilang mga magulang ay nakalimutan. Dumating ang militar pero masyadong huli na. Nagdesisyon silang bombahin ang lungsod para tapusin ang panganib na dulot ng virus. Nakakabinging tunog ang mga pagsabog na umaabot hanggang sa paaralan at habang ang mga pagsabog ay nagsisimula, ang takot at pag-asa ay nagsimulang maghalo. Ramdam na parang bumabagsak ang kanilang mundo at walang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari. Sa gitna ng gabi, nagkalat ang mga sinag ng apoy at mga debris mula sa itaas. Ang paaralan, na dati nilang tahanan at lugar ng kagalakan, ay naging kulungan ng mga takot. Nagsimula silang maghanap ng daan palabas, nagtatakbuhan sa mga guho habang ang paligid nila ay nag-aalab. Sa bawat pagyanig ng mga alon ng apoy, nadaramdaman ng bawat isa ang takot na umuusbong habang sinusubukan nilang iwasan ang mga halimaw na dating kakilala.
Sa huli, umakyat sila sa bubong, taning daan na natira. Subalit napapaligiran sila ng mga zombie, isang pangkat ng mga dating kaklase na nabaliw na ang umaatake, tila sumasalakay sa kanilang mga alaala. Sa gitna ng pag-aaway at gulo, nagbabalik sila sa mga alaala ng kanilang mga kaibigan. Sa gulong iyon, sa mga mahal sa buhay, nagdesisyon silang bumalik, subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, muling nawalan ng isa. Si Jake ay nawalan bigla, pilit na iniligtas ang iba mula kay Victor na naging halimaw. Ang pawis at luha ay bumuhos, nag-iwan ng puwang sa kanilang samahan. Ang natira sa kanila ay pusong sugatan. Si Carla, nag-iisa sa kanyang mga iniisip, ay nakaramdam ng pagkasala, pakiramdam na mas pinili niyang magbasa ng mga libro kaysa makipaglaro at makipagkaibigan. Si Mira, na puno ng damdamin, ay hindi mapigilang umiyak at magalit sa sitwasyon. Si Diego, nang hihina at naguguluhan, ay patuloy na naghahanap ng dahilan para makabangon at lumaban kahit na walang pag-asa at takot na umuusbong. Dumating ang bagong umaga, ngunit ang mga ulap ng usok at luha ay nananatili. Nakatayo sila sa bubong, tanging 3 na lang sa kanilang grupo, habang ang lungsod sa ibaba ay nagdaraos ng mga ulap ng usok at dalamhati. Ang walang kasaysayang pag-asa, katulad ng liwanag ng araw, ay tila hindi na maaabot ng kanilang mga kamay. Ang mga alaala ng tawanan at saya nilang naiwan ay tila naglaho na libing kasama ang mga pangarap. Ngunit kahit sa kadiliman ng pagkakataong ito, nagkapit-bisik silang 3. Alam nila na kahit gaano pa kasakit ang nangyari, laging may dahilan para lumaban. Maaaring hindi para sa kanila, kundi para sa mga alaala ng mga kaibigan at mga pangarap na maaaring maibalik. Natutunan nilang mamuhay kasama ang mga sugat mula sa kanilang kabataan kahit na gaano pa man ito kasakit. Para sa kanila, ang kaligtasan ay may kasamang mga alaala, mga pagkatalo at pagkapanalo. Pero sa huli, kahit na ano pa man ang nangyari, ang mga nagniningning na alaala ay nagbibigay sa kanila ng lakas upang ipagpatuloy ang laban. Kahit sa isang mundong patuloy na nagiging madilim, nagpasisya silang ipaglaban ang hinaharap, isang hinaharap na kailanman ay hindi mawawala sa kanilang puso.